Wow, guys! Nandito kami ngayon sa SA Maglev and Railway Museum. Ayan ang mga ka-travel, yung SA Maglev and Railway Park. Okay? So, pagpasok nyo talaga mga ka-travel, itong tatlo talaga ang pinaka makikita ninyo. Ito, nasa taas lang tayo nung pag-entrance natin kanina. Ayan. So, tignan nyo naman yung C6217. Oh, diba? Perfect. Parang siyang jeep ng Pilipinas, ano? So, nandito tayo sa taas ngayon. Kids Playroom. So, ito naman guys, yung view from the second floor. Hello mga ka-travel! So today nga, idadalhin ko kayo dito sa isa sa pinaka-interesting attraction dito sa Nagoya, ang SC Maglev Railway Park. Kung mahilig kayo sa trains, sa technology, o gusto nyo lang makita kung paano naging world famous ang railway system ng Japan, then this place is definitely worth visiting. So guys, in order for you to go there, ay hahanapin nyo lang itong Ayonami Line dito sa Nagoya Station. So, yan guys. Feeling ko nandito siya. Ayan, nakalagay siya. Oh. Papunta ng SC Maglev and Railway Park. So, hindi naman kayo masyadong maliligaw kasi marami namang mga English signage dito. So, kakaliwa tayo. Grabe. Daming tao. Di ba, Marco? Sinusubukan ko na si Marco na wala siyang stroller. Dahil wala lang. Laki na siya eh. So kung nagtataka kayo guys, bakit wala si Mark ngayon? Nagpaiwan muna siya kasi sobrang sakit talaga ng tiyan niya. Tsaka actually kasi napuntahan na rin namin to before. Gusto ko lang talaga balikan kasi gusto ko ipakita sa inyo yung SC Maglev na nga na iyon. Tapos si Marco naman, gusto ko rin mapakita sa kanya kung gaano kaganda naman yung mga trains doon. Hindi na siya bago kay Mark dahil napuntahan na. Puntahan naman na niya yun eh, kaya hindi niya na yung mami-miss out. Gusto ko lang siyang pagpahingahin kasi 2 days nang masakit yung tiyan niya. Like kahapon, tinitiis niya na lang kahapon, maglakad-lakad kami. So, dito na nga ang entrance para sa Ayonami Line. Dahil wala tayong card, kailangan natin bumili. So, nakabili na tayo guys. One way lang is 360. Let's go na. Yan. So, pupunta tayo ng platform 1 or 2. Kahit saan naman yan eh. I mean, huling station na tong Nagoya Station. Kaya, either way, papunta doon. Okay, dito na tayo. Yan. So, may mga signage naman siya guys. Tsaka yun, yung pupuntahan natin. Kita nyo ka. Ayan ang mga ka-travel, yung SC Maglev and Railway Park. Okay? Marco, tawa sa camera! Dito tayo bibili ng ticket. Same day ticket. Okay, adult. Tapos, school child. School child na yung ating anak. So, 1.7. So, okay. Gamitin natin ang credit card. Ito yung ticket namin ni Mark. Oh, tara, dito tayo. Entrance. Ito po. Ito may ote pa dito, nakatay. Yes! So, kita mo na? Yan na! Yan ang mga trains! Ito guys, mga ano, plate number, parang gano'n, no? Platform 1. Ito ang C62 steam locomotive. Ang pinaka-speed record niya is pinaka-mabilis na daw yung 129 km per hour. Yan siya. Ay, hindi pwedeng pumasok sa loob. Pasok. Pero yan, ano niya. Yung control niya. Yan. So, tignan nyo naman yung C6217. Oh. Pasok tayo. Para ito yung pinakaluma nila, if I'm not mistaken. Ang ganda, oh. Alam niyo ba mga ka-travel, meron daw 39 actual train cars na naka-display dito. So ito ay pagmamayari ng JR Central. Gawa talaga sila dito ng parang pinaka-train museum. Para din maging tourist attraction din. So pagpasok nyo talaga mga ka-travel, itong tatlo talaga ang pinaka-makikita ninyo. Siguro makikita mo talaga dito sa pagpasok mo pa lang yung evolution ng Japanese railways mula sa trend nung early 90s hanggang high-speed trains ng modern ng Japan. Sabi no, kung makikita nyo yung from lumang steam locomotive hanggang sa futuristic maglev trains. Oh, diba? Ganda. O, puntahan natin. Let's go! Woo! Dito naman tayo papasok. Oh.
So this is the MLX Series 1-1, the superconducting magnetically levitated vehicle maglev. Wow! So, ang speed record niya guys, 581 km per hour. Wow! Year of manufacture is 1995. Tapos yung length niya is 28,000 mm. Ayos oh. So yan makikita dito guys, yung pinaka interior ano niya sa loob. Guinness World Records. The highest speed attained by a manned superconducting magnetically levitated maglev train is 581 km per hour. Kaya pala napapunta siya dyan, di ba? Pasok na! Pasok di ikaw. Wow! Pwede di utay. Ay, bawal. Dun lang pwede umupo anak sa kabila. Ako pwede Diyan lang po. Wow! Wow! Mas ba tayo? Opo, nakalabas na tayo. Tingin tayo dito. Ano makita natin? Wow! Daming trains! Imagine! Nakakatuwa tignan, no? Kasi from locomotive, guys, yung alam niyo yung umuusok na nag-i-steam pa, hanggang dito, oh. High-speed train, bullet train, di ba? Super nice! Wow! Parang city, tapos to, yung highway. Ayan yung station. Ano ka station to? Nagoya. Okay, yan. Nagoya. Pala yung Nagoya station. Ang dami niyang yung building. Miniature, city ng Nagoya, guys. Punta na siya ng Nagoya station. Ayan yung apa niya to. Oh, ang haba niya, Marco, oh. Meron din ditong Shinkansen Train Driving Simulator. So, pwede ka pala mag-drive dyan, di ba? Okay. Ang ganda. Ayan, oh. Yun yung makikita mo sa loob. Parang experience mo paano maging Shinkansen driver, di ba? Ayan, sa loob. Mga tao lang kasi. Pero, yan. So, yan ang parang mafe-feel mo. Wow! Para ka nagda-drive ng anak ka, no? Baby? Asa pa tayo? Ganda, no? Wow! Sabay tayo din. So, dito guys, mararamdaman nyo talaga dito. Anong feeling pag nasa loob ka ng bullet train. Tapos, ayan o, kung ilang kilometer per hour. So, kung 480, yan, pinabawat 340 na. So, yan, parang nafe-feel mo talaga, mabagal din. So, ayun guys, more on history talaga siya dito ng mga train, lalo na ng JR Line trains. Kasi yun yung isa sa pinakasikat na train company sa buong mundo. Totoo naman yan, kahit nasa bundok, pinuputas lang talaga nila, hindi nila totally sinisira yung para makadaan. The superconducting maglev is operated not by a driver in the cab but the staff in the control room on the ground. Wala. Talaga. Pinaka mabilis na daw na naitakbo ng maglev nila is 603 km per hour. Achieved by the series LOA07 which was operated by the Central Japan Railway Company on the Yamanashi Maglev Line. Oh, dito guys, 1962, commencement of operation of the Tokaido Shinkansen. So, yung pinapakita nila yung pinaka-history nila year by year. 100th anniversary of railway. Okay. Anak, try man ako. Wow. Ito naman, baby. Para in kilometer, oh. 500, 400. Bilisan mo. Baliktad, anak. Yan. Sige. No. The other side, baby. Yan, oh. Pag ganyan, oh. Para mabilis, oh. Dali. 241 kilometer ka pa na. Bilisan mo. Bilis, baby. Tignan nyo, guys, oh. Ganyan talaga kalaki. Ganda. 65 km per hour lang yung naitatakbo niya. Pinakamabilis na yun, ha? Electric locomotive imported from the USA for the use of electrified Tokaido line. So,
Year of manufacture is 1922. Imagine. Ganda niyan tingnan, guys. 39 actual trains daw ang nandito. So, pasukin natin ang loob ng mga makalumang trains. Marco, I don't think they have entrance there. I think dito lang pwedeng pumasok. Pwede po, pasok po. Caution lang po yan. Wow, yan lang po pwedeng pasukan. Ito yung loob niya, guys. Yan. Yan, guys. Ganda, oh. Makaluma. So, yun lang yata yung pwedeng pasukan. I don't think meron pang pwedeng pasukan dito kasi close na yung iba. Pakita ko sa inyo ang control room. Yan. Marco, let's go. Pasok ikaw. Naghanap siya ng mapapasukan eh. Ooh. Bawal umupo. Saan? Tagtagi ko to. Ay, hindi pwedeng tagtagi. Ang cute naman ng ng hawakan. Ito lang, oh. Yan na. Ganda. Tapos talaga meron ditong rail tracks, guys. From Hikari to Shin Osaka. Sukin natin to. Oh. Daddy, wala din pagkain. Lavatory. Hi. Hi. Hindi siya pwedeng pasukan. Pero, well, technically, pwede kang kumain pala dati sa Parang may restaurant talaga siyang. So, yan pala. Oh. Dito nagluluto dati. Yung pinaka-kitchen niya. Tapos, kunyari, o-order tayo, diba? Talaga to mga ka-travel. Makikita mo talaga yung evolution ng mga trains. Sinasabi ko kanina from locomotive to high-speed train o yung maglev na sinasabi. Dinesign talaga na matulis yung harapan para mas mabilis o mas efficient yung hangin. Kasi napapansin daw kasi ng mga engineer na kapag pumapasok at lumalabas yung mga trends sa tunnels, nagkakaroon ng malakas na pressure wave na parang mini sonic boom, ganyan. Para daw mabawasan to, ginawa nilang mas mahaba at mas matulis yung ilong ng tren, which is yan. Para mas maayos nitong hinihiwa yung hangin, o diba? So, nagka-benefits ito na mas kaunti yung air resistance o yung pag-drag o tsaka mas matipid daw sa energy. Pansinin nyo, mas tahimik yung biyahe niyan pag nasa loob kayo tsaka mas stable sa mataas na bilis. So, nababawasan din yung ingay kapag dumadaan sa mga tunnel, diba? Isang fun fact din pala guys, alam nyo ba yung ilong o yung nose ng modern Shinkansen, tulad ng Shinkansen E5 series, na-inspire pa siya sa tuka or yung ng kingfisher bird. Kasi napansin ng mga engineer, kapakagaling nitong sumisid sa tubig na halos walang splash. So yan. Mami! Ito daw sumakay ni Marco dito. Alam mo, parang pagkainan yan. Sakay, ikaw yung sasakay. Sige. Pasok. Wow. So nandito tayo sa taas ngayon. At titingnan natin kung anong meron. May palaruan. Kids playroom, oh. Wow. Kids playroom. Learning and experiencing room. Tara dito sa learning and experiencing room. Mga pambata talaga, oh. Oh, Steve. Engineer na engineer ang pen. So, alam nyo guys, kaya talaga bumalik ako dito kahit na nakapunta na kami ni Mark before. Kasi para kay Marco, kasi super nice talaga to para sa kids. Super nice experience ito para sa kanila pag napapunta nyo sila dito. Lalo na kung medyo mahilig din sila sa train. Si Marco naman, medyo hindi naman siya sobrang hilig pero medyo lang. Kaya na-appreciate niya talaga to. Tuwan-tuwa siya how all the train was. Kung tinatanong niya sa akin kanina, kung anong train yun, ganyan. Kung nakasakay na ba daw kami. Sabi niya pa nung una, Mami, parang nakasakay na tayo sa ganang train. So, yes, nakasakay na nga po siya ng ilang beses sa bullet train, sa mga Shinkansen, lalo na pag from Tokyo to to Niigata yun. Lagi kami sumasakay ng Shinkansen, di ba? May mga available din pala silang dyan, no? Mga items na pwedeng bilhin. Mga souvenirs, yan. Tollbook. Grabe ang libro ng mga Japanese, no? Ganyan siya. Okay, more on history pa rin siya dito, guys. So, ito naman, guys, yung view from the second floor. Yan. Pakita ko lang sa inyo, guys.
Dami ano? Hindi niya pumunta daw sa madilim, sunod daw ako sa kanya. May mga upuan din talaga dito ng mga ano. Pwede ka magpahinga dyan. This is the Government Railways first bus. Year manufacture is 1930. The oldest bus still existent in Japan. Talaga? Equipped with domestically built engine. Utilized many by domestically produced parts. Inheriting the bonnet style. Okay, so the bonnet style. Di ko alam kung ano nauna, yan ba o yung jeep natin sa Philippines, pero ganda no? Ito, nasa taas lang tayo nung pag-entrance natin kanina. Yan. Parang 3D, no? So, yun na naman yung second floor, guys. Nibilang niya yung steps niya. Ilang steps? 15 steps. Very good. Under na tayo. For safety daw, meron daw silang tinatawag na automatic train control or yung ATC. Pag yung train daw nag-exceeds na daw sa maximum permitted speed, like for example, yung specific train, 200 lang. So, ang ATC daw is will automatically activate brakes to bring the speed below the maximum permitted speed limit. Oo. Gets ko na yun. Sige, Marco. Try mo nga. Acceleration, ang galing naman ng baby ko. So, dito ang dami pa rin palang mga paliwanag din tungkol sa mga machine. Ayan pati dito, andito yung mga machines. Yan, kung paano nag-work yung brake. So, dito talaga mga ka-travel, pag train enthusiast ka talaga, super worth it na ng entrance nyo dito. Tsaka yung pagpunta nyo dito, ha. Ito naman, the evolution or transition of seats. So, dating may ganyan, brown. Parang ngayon ganito na, tsura. Transition of seats. How comfortable are Shinkansen seats? Parang feel ko mas komportable ako dito. Ganda Pansin ko talaga dito sa Japan, napaka-blind friendly nila. Di ba may mga braille pa? So, may enjoy mo pa rin dito kahit hindi mo nakikita. Tapos mababasa mo yung mga informations about that. Hinahanap ko para makomplete mo siya. So, may numbering siya Yan. Binili ko lang to for 100 yen para maano mo siya. Tapos may mga numbering naman siya Yan. Wow. So, tapos yung number 2 naman, try natin. Okay, lipat naman natin dito sa 3. Ooh, cool. Okay, number 4 and 5. Sana kompleto na to, diba? Yan. Hey, ganda. So, yan guys. Meron na ako nagawang souvenir ko. So, sa stamp lang yan siya nagkakatalo, ha? Diba? Perfect. Go na tayo, Marco! Okay na, makakauwi na tayo at nagawa ko na to. Nakita ko lang to guys sa TikTok. Tapos sabi ko, why not try ko rin, diba? Wow! May ganyan ka na. So, ayun nga mga ka-travel, doon na nagtatapos ang ating vlog patungkol dito sa SI Maglev and Railway Museum. Sana na-enjoy ninyo ang pag-tour ko sa inyo dito sa buong museum na ito at sana rin huwag kayo magsasawang suportahan ako sa pag-like, pag-share, or even pag-view lang ng videos na ito guys. Alam nyo guys, napakasaya talaga pag talaga makapunta kayo dito, lalo na pag mga train enthusiast kayo. Matutuwa talaga kayo dito. Yun lang nga guys ang masasabi ko lang sa inyo. Napakaganda if you can experience it on your own pag kayo talaga makakapunta dito. Pero habang hindi pa kayo ang nakakapunta dito, let me be the one to experience it for you guys. So sana kapag may katanungan kayo, feel free to message me. May mga katanungan kayo kung paano pumunta dito, etc. Feel free to message me at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So ayun na nga mga ka-travel. Thanks again for watching and stay tuned pa para sa susunod nating vlog. Thanks for watching. Bye!